Good day and welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenier TV and para naman sa vlog natin for today, simulan natin ang taong 2025 sa mga halaman na tamang-tama or maswerte daw na meron ka or dapat meron ka ngayong taon na to. So iisa-isahin natin yan, yung mga halaman na yon. And ano ba yung kaugnayan? Syempre, hindi lang naman sa feng shui, kundi ipapaliwanag din natin kung bakit maganda itong halaman na to na i-display sa loob ng bahay natin ngayong 2025. Sa mga naniniwala sa feng shui o sa mga swerte, and even dun sa mga hindi naniniwala, ito po yung mga halaman na dapat ay meron tayo for 2025. Una po sa ating listahan ay yung tinatawag natin na Dracena marginata. So, ang isa pang tawag dito na mas popular is yung tinatawag natin na dragon tree. Ito ay common na makikita natin sa sa labas actually ng bahay. And kung hindi ako nagkakamali, ito yung Madagascar dragon tree kung tawagin. Dalawang klase tayo dito, yung green at saka yung mapula. So wala namang specific na kulay yung sinabi dito. So kahit alin, mapa-green man yan or mapa-red, pwede nating i-display sa loob ng bahay. Ang maganda mo kasi dito, mapaloob man siya, mapalabas. Tinatamaan man siya ng nakaka-penetrate man yung direct sunlight sa loob ng bahay nyo, kahit doon nyo siya ilagay sa area na yun, hindi kayo mag-worry. Even doon sa medyo madidilim na lugar, matibay kasi itong halaman na ito. Ito daw kasi ay compatible doon sa wood snake, which is yun yung year natin ngayong taon. So, kaya maganda daw itong halaman na ito. And ang isa pa, less maintenance itong halaman na to. Mabibili nyo rin sa different sizes, pero kadalasan ito ay nabibili ng mga around 1 to 2 feet. Ganun yung size, pero tumataas itong mga halaman na to pagka pinabayaan natin, most especially kung nasa labas siya. Pwede siya dun sa mga maliliit lang na space natin kasi upright lang ang position ng halaman na to. So, isang tangkay lang siya na pataas pagkatapos meron siyang dahon sa pinakaibabaw. So, mas mataas, mas makapal, mas maganda. And yun lang, meron ding nabibili nito ng maliliit na pwedeng pang table, pang desk. Kung ano yung mga, siguro sabihin natin kung ano yung size na available niya, madali naman. And ang maganda mo rin kasi sa halaman na to, mura lang siya. Hindi siya rare. Matagal na halaman na siya, madali mo siyang makikita sa mga garden center, sa mga garden shop na malapit sa inyo. Ang isa mo pang maganda sa halaman na to, based doon sa sa research na ginawa natin or doon sa mga napanood natin na videos, ito talaga kasi long-lasting itong halaman na to. And yun yung isang napopromote din itong halaman na to since mahaba ang buhay ng halaman na to, nakakapag-promote din ng good health ito sa mga nagmamay-ari or sa mga merong tanim nito, merong display nito sa loob ng bahay nila. So, yun yung isang positive dito. And katulad na nabanggit natin sa video kanina, itong halaman na to ay napakadaling alagaan. So, kung mahilig kayo sa mga halaman and naghahanap kayo ng mga at least bago na halaman na pwedeng i-display sa loob ng bahay or pwedeng pamalit, alternative doon sa mga meron na kayo, ito yung isa nating pwedeng ilagay or i-display sa bahay natin. At ang susunod sa ating listahan ay ito namang tinatawag natin na Monstera adansonii. So ito, kaya naman, based daw sa feng shui, kaya naman ito ay lucky for this year, sa year of the wood snake, is because yung katulad niya or kasing tulad niya ng ahas na pagapang. Kung makikita natin yung mga shape ng dahon niya, di ba? Kapag halimbawang gumagapang na or yung malaki na, matured na. So yun yung isang reason kung bakit daw ito ay maswerte ngayong taon. And at the same time, madaling alagaan ang Monstera adansonii and very common din katulad ng Dracena marginata, madali mong makikita sa kung saang mga garden center and garden shop. At the same time, mura din siya, madaling alagaan, madaling padamihin. Napakarami na nating videos and vlogs na ginawa about dito sa adansonii niya. Isa pa dyan yung pwede natin siyang i-water propagate, even gawing display sa ginawa nating mga ref magnet. Kahit naka-water propagate lang itong mga to, wala kang magiging problema sa mga to kasi kaya niyang mag-thrive. Although, ang difference kasi ng water propagation sa adansonii at saka yung nakatanim dun sa soil mismo, kapag nakalagay sa water propagation, hindi siya nadadagdagan ng dahon. Madagdagan man siya, sobrang tagal. And yun ay proven and tested na natin kasi napakarami nga nating nagawa ng mga water propagation yan. And yun nga, madaling alagaan, ito lamang mga adansonii, is hindi natin siya pwedeng ihalin tulad sa marginata na pwede nating i-display sa mga spaces or sa mga lugar sa bahay natin na tinatamaan ng direct sunlight or ka-penetrate yung direct sunlight.
kailangan dito sa mga ito is yung hindi talaga shaded siya or hindi talaga natatamaan ng direct sunlight. Itong halaman na to ay mas gusto niya dun sa mga ilalim, kaya nga siya trailing eh. Kung iaano natin yung pinakahalaman niya kapag ka nasa wild siya, kumakapit lang siya sa mga puno, sa mga branches ng puno, which is hindi naman talaga nadatamaan ng direct sunlight. Pero bukod doon, napakagandang halaman ng Adansonii. Isa to sa mga marirecommend natin. Napakarami nating napakapal nito. Saka ito, marami kayong options na pwedeng gawin. Marami kayong mga Adansonii na nakapalibot. Pwede tayo mag-display ng water propagation. Pwede tayo na mag-display ng nakapat. Pwede rin tayo mag-display ng nakapole dahil ito ay nagtitrail. Lalo na kapag kumakapal na yung nasa pot natin, pwede nating lagyan ng pole. At the same time, pwede rin itong nakalagay sa basket at hayaan nating mag-trail naman pababa. So, depende na sa inyo kung ano yung ang gusto nyong vibe sa pag-aalaga ng mga Adansonii. Pero at least, marami tayong pwedeng gawin dito. Hindi lamang yung nakalagay sa paso. Eto, dagdag kaalaman para dun sa mga naniniwala naman sa feng shui. Isa pa kung bakit ito ay swerte ngayon is dahil na rin doon sa kanyang mga butas sa dahon. So, parang yun kasi ay nag-a-attract or nagsisimbolize ng pera. Kasi ito ay nagsisimbolize yung mga butas na yun sa parang coin bank or yung butas ng alkansya na which is pera. Kaya yun yung parang isang paliwanag nila kung bakit swerte ang Adansonii ay ngayong taon na ito. Susunod sa ating listahan ay itong tinatawag na powder puff plant. So, ito siguro hindi masyadong common kasi ito eh. Hindi natin to nakikita ng basta-basta sa mga garden, sa mga garden shop. Kaya mahirap magkaroon ng ganito. Pero kung gayon pa man, napakaganda ng halaman na to. And ito ay isa sa mga halaman na kadalasan ay makikita natin nasa labas. Nag-wild kasi itong powder puff na to eh. Pagka pinabayaan mo lang siyang mag-grow dun sa labas, magwa-wild yan, magkakapal. Pero napakaganda ng bulaklak nito. Kasi napakapino na kulay pink ang bulaklak ng mga powder puff. And pagka napuno, pagka marami at namukadkad ng sabay-sabay yung powder puff ninyo, napakaganda. And ito ko daw kasi ay sumisimbolo naman sa love. Kaya swerte ito sa taong 2025 o ngayong Year of the Wood Snake. And yun nga lang, pagdating sa price range, hindi natin masyadong alam pa ito kasi medyo madalang yung nagkakaroon nito talaga at saka medyo mahirap hanapin, hindi kaagad talaga siya nakikita. Kadalasan, makikita mo to sa mga garden, nakalagay na lang siya sa nakatanim siya sa ground mismo. And yung kasing bulaklak daw nitong powder puff, yung mahahaba na pino na bulaklak nito is sumisimbolo sa relasyon sa pagmamahalan sa pamilya na nagsisirculate talaga siya sa buong pamilya. So kaya maganda rin na meron tayo nito. Pero yun pa man, yun nga, medyo mahirap hanapin tong isang to. At saka more on kasi siya, sabihin na natin na kailangan medyo malaki yung space na paglalagyan natin. Kasi, yun nga, nag-wild siya, may tendency na medyo kumain siya ng maraming space, lalo na kung ang habol mo dito is yung decoration niya or yung pang-decorate niya, yung pagbulaklak ng mga halaman. At the same time, mas maganda rin na ilagay itong mga ito sa mga portion na maliliwanag din para yung pagbubulaklak niya is magtuloy-tuloy. Mas gusto ng mga powder puff yung nasa tinatamaan ng direct sunlight. Karamihan kasi ng mga halaman na namumulaklak is kailangan talaga ng liwanag para bumulaklak at bumukadkad yung mga bulaklak niya, dumami, magtuloy-tuloy siya. So yun yung isang isang kailangan natin gawin kung halimbawang mag-aalaga tayo or gusto nating maglagay ng powder puff. And dagdag na rin natin, dito sa listahan natin, isa to sa pinaka-paborito or pinaka-in-demand na halaman ngayon dito sa listahan for the year 2025. Ayon yan dun sa mga feng shui at sa mga napanood nating video. Susunod sa ating listahan ay yung tinatawag naman natin na tea plant. Pagdating sa tea plant, napakaraming varieties yung meron tayo. And meron tayong iba't ibang klase din. Kadalasan nung lumalabas sa tea plant, ganitong panahon, ganitong taon, diyan mo makikita yung mga tinatawag na pagoda, yung maliliit na mga tea plant na inassemble na parang tower na paliit ng paliit. The same time na andyan din yung mga
yung makakapal na, malalago na, iba't ibang kulay ng tea plant. And ito kasing tea plant ay isa din sa pinakamaswerte daw na halaman at pinaka-in-demand din na halaman ngayong 2025. Ayon na din sa mga paniniwala at kultura ng iba't ibang lugar kahit sa ibang bansa. Kasi ito, ang pagkakaalam ko, ito ay nag-originate sa Hawaii. And itong mga tea plant na ito ay very popular at in demand din or inaalagaan talaga or kikita nyo talaga siya sa Hawaii kasi nga doon sila endemic. Ang isa mo pa kasi, lalo na yung mga natin, kung halimbawang mag-aano lang din naman kayo or magpe-purchase kayo or bibili kayo, maghahanap kayo ng tea plant, ang hanapin na nating tea plant, although marami siyang variety, is yung kulay purple or kulay violet na kulay kasi isa yon sa mga lucky color daw for this 2025. Ang maganda mo rin sa mga tea plant, madali siyang alagaan, pwede siyang indoor, pwede rin siyang outdoor. Pwede siya tinatamaan ng direct sunlight, ilagay mo siya doon sa veranda, tinatamaan ng direct sunlight. Wala kayong aalalahanin, napakatibay ng tea plant na to. And isa siya sa parang sabihin na natin katulad siya or halos kasing halimbawa siya na marginata. Yan, so halos pareha sila. Tapos ano pa sila, drought tolerant pa ng mga halaman. Yun lang ang kailangan natin gawing pag-aalaga dito. Is yung pagdidilig. Kasi kadalasan ng mga tea plant is nasa ibabaw lang din yung dahon. O isang trunk lang siya na pataas na nagkakaroon ng dahon tapos makapal yung pinakaibabaw. Isa pa, dahil nga matingkad ang kulay ng tea plant, nagdadagdag accent to. Nagdadagdag kulay sa loob ng bahay natin. Hindi lang yung sasabihin mong halaman na lagi tayong color green or kulay dilaw or variegated. Ito, mas at least unique or medyo matingkad yung kulay ng halaman na to kung i-compare natin dun sa ibang mga halaman na nasa listahan na to. Susunod sa ating listahan, ito isa sa pinaka-popular din last year, pero hanggang ngayon sa tingin ko magtutuloy-tuloy ito kung nakasama siya dito sa listahan ng mga lucky houseplants for 2025. Ito yung tinatawag nating Areca palm or yung mas kilala sa tawag natin na palmera. So pagdating dito sa palmera kasi, swerte daw ito sa negosyo. So, pwede siyang i-display sa mga like tindahan, kung ano man yung business na meron ka, mag-display ka nito. May nabibili tayo nito na maliit lang, may nabibili tayo nito na sobrang laki. So, depende na lang. Kung halimbawa, restaurant, very popular itong mga palmera sa mga restaurants lalo na yung mga may alfresco dining. Ito na nakikita natin to kadalasan kasi lalo na yung makakapal at malalaki. Ang lakas makaano nito, yung makapagpa-jungle vibe kasi nitong halaman na to. And yun nga, maraming nabili nito na pang-display naman sa living room. Dahil na rin sa kapal, sa laki sa dami ng dahon na to, napakagandang air purifier nito sa loob ng bahay natin. Tapos, isang napakagandang accent din talaga. Napakadaling alagaan. Ang maintenance nito sa tingin ko is, kailangan linisin natin ng every once in a while yung pinakadahon niya. Kasi minsan, hindi natin napapansin, nagsasapot talaga yung gagamba dito. Yung kahit yung mga gagambang bahay. So, kailangan lilinisin natin siya para hindi magtuloy-tuloy, hindi pamahayan siya ng mga gagamba. Pero other than that, kung halimbawa lagi mo naman siyang nililinisan, lagi mo siyang binibisita, hindi naman kakapal or dadami yung insekto. At napakaganda, napakadaling alagaan, watering lamang. Loob, labas, wala ding problema. Kasi kahit sa labas, kahit nasa direct sunlight, may mga palmera kami na nakalagay sa direct sunlight. Ito rin yung isang halaman na hindi kailangan masyadong mag-adjust. Kahit binili mo siya ng nasa direct sunlight, kung ipapasok natin siya sa loob ng bahay natin, hindi kailangan or hindi mo makikita na mananamlay yung halaman. So, yun yung isang maganda dito. Since medyo madami yung dahon niya, di ba? Medyo makapal siya. Mas kailangan niya ng at least maliwanag man lang para hindi naman lumungkot, parang dumapa yung mga dahon niya. Parang healthy pa rin siya. Lalo na kung ilalagay natin to sa mga pots na magaganda at yung medyo malaking pots, ang gandang ipang-display talaga nito sa mga living room. Isa pang idadagnan natin, kung talagang gusto nating i-maximize yung pagiging swerte daw ng halaman na to, mas maganda daw kung ilalagay natin ang mga areca or itong mga palmera sa front door natin. So, yun yung parang pinakatamang pwesto para sa halamang ito. Ang susunod sa ating listahan, ito namang tinatawag natin na spider plant. Ito daw kasing spider plant ay compatible din para sa taong ito, which is yung wood snake. Dahil ito daw spider plant ay wood element na halaman din pala. And nakaka-attract din siya ng good luck sa mga negosyo natin. So, yun yung isang maganda mo dito. And at the same time, katulad ng isa dito sa nasa listahan natin na Adansonii, ay marami kang pwedeng gawin dito sa mga spider plant.
And may mga varieties tayo, may pang indoor tayo nito, meron tayong pang outdoor. Pero syempre, since sa loob ng bahay, mas maganda yung pang indoor. And yun nga, pwede nating nakalagay siya sa sa sapat lang kung manipis pa or hindi pa ganun kakapal yung mga spider plant natin. Pero kailangan kung ilalagay natin siya sapat is kailangan medyo mataas yung may height yung pot na paglalagay natin. Kasi kapag kumakapal ang spider plant, nagkakaroon siya ng mga tangkay which is yun yung parang pinaka-babies niya. Lumalawlaw siya or nakahang siya. Kaya mas magandang ilagay itong mga ito sa mga hanging basket. Kasi pakapal siya ng pakapal, hahaba din yung mga nakahang niya na which is meron ding mga dahon or may mga spider plant din sa pinakadulo. Kaya bumabagsak ito. Napakaganda kayang pang display nito. And isa pa, ang spider plant ay isa sa pinaka-healthy na halaman na maaari kang magkaroon sa loob ng bahay mo. Nakakatulong siya sa mga may hika, isa siya sa pinakamaganda, one of the best air purifier na halaman na maaari kang magkaroon. Tapos, madali pa siyang hanapin, napakamura pa nitong halaman na to, and less maintenance pa. So, yun lang. Yung spider plant na nandito sa loob ng bahay, kailangan ito. Even sa mga bathroom, maganda yung display itong mga to. Hindi siya basta-basta nasisira. Mas maganda yung halimbawa, kaya niyang yung moisture kasi na meron dun sa CR is nakakatulong lalo sa mga spider plants. Susunod sa ating listahan ay ito namang mga tinatawag natin na bromeliads. So pagdating dito, napakarami nating options kasi hindi naman sinabi kung anong variety ang kailangan or may specific na variety tayong pwedeng or kailangan bilhin. So dito, iba't ibang klase, may mataas, may mahaba, may mababa. So, iba't iba pa yung kulay. Ito daw kasing bromeliads na to, yung mahahaba niyang texture. Sumisimbolo or katulad siya ng ahas, which is yun yung year natin for this 2025 nga. And yun nga, kumpara mo sa mga ibang halaman na naandito, isa to sa pinakamatibay. Ilagay mo siya sa direct sunlight, walang magiging problema. Ilagay mo siya sa tinatamaan sa loob ng bahay, walang problema. Actually, mas maganda nga kung medyo sa mas maliwanag mo siya ilalagay. Kasi, syempre, makulay itong mga bromeliads na to, kaya kapag halimbawa, tinamaan siya or mas maliwanag yung pinaglalagyan niya, mas ma-appreciate mo, mas lalabas yung tingkad ng kulay ng mga halaman na to. Ilan lamang yung mga halaman na kayang mamulaklak, na naglalash yung bulaklak. Minsan kasi, na ang ikinagaganda ng isang halaman, ang nagdadala talaga is yung bulaklak na meron siya. Isa ang bromeliads doon sa mga halaman na kayang mag-last yung bulaklak niya ng kahit na 6 na buwan. Yun yung kagandahan mo dito sa mga halaman na ito. And ang siguro sabihin na natin, ang cons lang nito, yung disadvantage ng halaman na to, kung i-compare natin doon sa mga halaman na meron dito sa listahan o nandito sa ating listahan, is kapag nag-water tayo dito, make sure na doon mismo sa soil diretso yung pagdidilig na gagawin natin. Kaya mas maganda kung lagadera ang gagamitin natin. Kasi kapag tinamaan natin yung dahon, hindi kasi nag-i-stack kasi yung tubig doon sa bawat pagitan ng dahon, sa singit-singit ng dahon niya. So ang tendency kasi kapag hindi siya nawala, nag-stuck yung tubig doon, maaari siyang pangitlugan ng lamok. And yun nga, maaari siyang mag-attract or maging bahay ng mga kiti-kiti kapag hindi natin na-resolve o hindi natin nakita na may mga tubig na naiwan sa pagitan ng dahon ng mga bromeliads. And kung gusto nating i-maximize yung dalang swerte ng halaman na to, mas maganda kasi nga napakaraming colors ang available dito. Piliin na natin yung lucky color for this year. And sa tingin ko, katulad na banggit ko kanina, yung purple, meron kasing violet din na kulay ang mga bromeliads. Pwedeng yun yung alagaan natin. At saka at the same time, kadalasan sa mga bromeliads, sinlaki lang ng pot niya or lalampas lang ng konti dun sa pot niya, yung spread na parang inilalapad niya. And kadalasan ng bulaklak naman ng mga bromeliads ay pa-upright, kaya hindi ka siya kakain ng napakalaking space. Ang susunod sa ating listahan, ito, every year hindi siya nawawala sa listahan natin. Nagbago yung ibang mga halaman, pero itong money tree, lagi siyang kasama. Yearly talagang nandito to. Nagpapakita
laging kasama siya sa mga lucky plant ng feng shui, nilalagyan pa ng ribbon. Although all year round, itong pakira na andito sa atin, iba't ibang sizes kadalasan ang makikita mo. And dati nga, ang uso lang or ang nabibili lang talaga is yung mga gantong sizes na naka-tirintas, naka-braids pa, tapos mayroon pang ribbon. Pero ngayon kasi, binibili na rin or naglabasan na yung mga variegated, tapos yung mga matataas na mga puno na talaga na ikinat na inilagay sa paso. Tapos yung mga grafted, yan na yung mga popular ngayon. Ito kasing pakira is swerte ito daw sa negosyo ngayong taon. So expect natin na magtutuloy-tuloy yung paglabas at pagiging pagiging in demand dito sa mga garden center o sa mga garden shop na mapupuntahan ninyo. And yun nga, all year round, hindi ito nawala sa tindahan. Marami naghahanap nito, even yung mga companies. Pinapang-display ito sa mga company nila, sa mga buildings. Isa to sa mga most requested or yung talagang most popular last year and sa tingin ko hanggang ngayong taon na to. Ano pa bang mahahanap mo dito sa mga money tree? Ano lang yan? Watering lang yan. Lalo na yung mga malalaki, yung mga puno. So yun. And mas prone pa nga sa pagkamatay, sa pagkalusaw, yung mga maliliit na pakira. Kapag ka nasobrahan, nababad sa tubig yung mga yan, yung mga ugat niyan, malulusaw, mamamatay. Pero yung mga matataas, hindi. Kahit medyo matuyo, maging totally dry yung niya, kayang-kaya kasi puno na siya halos eh. At the same time, makokontrol mo naman yung growth niya kasi nasa paso siya. Susunod at number 1 sa ating listahan, ay syempre, hindi mawawala yung tinatawag natin na snake plant. Kasi dito, Year of the Snake tayo ngayon, tamang-tama or lalo palang masisikat ang mga snake plants ngayong 2025. Napakarami rin nating varieties na pwedeng pamilian. And napakadaling alagaan. At ito kasi ay wood element din yung snake plant. So tamang-tama talaga itong mga snake plants. Wala ring variety na nabanggit, kaya kahit anong variety na meron kayo, well, maswerte tayo kung meron na tayong mga alagang snake plants before. Ibang varieties, halos lahat naman ng varieties ngayon ng snake plants, affordable na. And makikita natin talaga siya. Makakabili tayo ng maliit. Meron kasi mga dwarf na snake plants. Makakabili rin tayo ng malalaki kung gusto natin malaki. And very rare lang na makikita siguro natin is yung makapal na. Iba kasi iba ang dating ng snake plants kapag yung pinakapat niya na malapad, lalo na kung medyo malapad yung pat niya, is punong-puno ng snake plants. Napakagandang pang-display. Yun lamang po, dito na po natatapos ang ating vlog for today. So sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.